Araw-araw na mga salita ng Diyos. Nararanasan ng tao ang Diyos, kilala ang kanyang sarili. Inaalis sa kanyang sarili ang mga tiwaling disposisyon at naglalayon ng isang paglago sa buhay, lahat lamang para sa kapakanan ng pagkilala ng Diyos. Kung naglalayon ka lamang na makilala ang iyong sarili at makitungo sa iyong sariling tiwaling disposisyon at walang kaalaman sa kung ano ang gawain na ginagawa ng Diyos sa tao, kung gaano kahanga-hanga ang kanyang pagliligtas, o kung paano mo nadarama ang Diyos at masaksihan ang mga gawa ng Diyos, sa gayon, maloko ang iyong karanasan. Kung sa tingin mo na ang pagsasabuhay ng katotohanan ay maaaring gawin at ang makayanan, ang pagtitiis ay nangangahulugan na ang ating buhay ay lumago, sa gayon, nangangahulugan ito na hindi mo pa rin nauunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay at hindi pa rin nauunawaan ang layunin ng Diyos sa paggawa sa tao. Isang araw, kapag ikaw ay nasa mga relihiyosong simbahan, sa mga kasapi ng simbahan ng pagsisisi o ang simbahan ng buhay, makakatagpo ka ng maraming debotong tao na ang mga panalangin ay naglalaman ng mga pananaw at nakaramdam ng paghaplos at mayroong mga salita na gumagabay sa kanila sa pagbaybay sa buhay. Ano ang higit pa sa maraming mga bagay na nagawa nilang pagtiisan at talikuran ang kanilang mga sarili, hindi pinangunahan ng laman. Sa oras na iyon, hindi mo kayang sabihin ang pagkakaiba. Maniniwala ka na lahat ng ginagawa nila ay tama, na likas na pahayag ng buhay at kahabag-habag na ang pangalan na kanilang pinaniniwalaan ay mali. Hindi ba ang gayong mga paniniwala ay kahangalan? Bakit sinasabi na ang karamihan ng mga tao ay walang buhay dahil hindi nila kilala ang Diyos? At sa gayon, sinasabi na wala silang Diyos at walang buhay. Kung umabot sa isang tiyak na punto ang iyong paniniwala sa Diyos, kung saan maaari mong lubusang malaman ang mga gawa ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, at bawat yugto ng gawain ng Diyos, sa gayon, ikaw ay nagmamay-ari ng katotohanan. Kung hindi mo alam ang gawain at disposisyon ng Diyos, sa gayon, kulang pa rin ang iyong karanasan. Paano natupad ni Jesus ang yugto ng kanyang gawain? Paano ipinatupad ang yugtong ito? Paano ginawa ng Diyos ang kanyang gawain sa kapanahunan ng biyaya, at kung ano ang natapos na gawa? Anong gawain ang natupad sa yugtong ito? Kung hindi ka nagtataglay ng isang ganap na kaalaman ng mga bagay na ito, sa gayon, hindi ka makararamdam ng pagkapanatag at kaligtasan. Kung matapos ang isang panahon ng karanasan, iyong nagawang malaman ang gawain na ginawa ng Diyos at bawat hakbang ng gawain ng Diyos, at mayroong ganap na kaalaman sa mga layunin ng mga salita ng Diyos, at kung bakit napakaraming mga salita ang kanyang sinambit ang hindi natupad, sa gayon, maaari kang magpahinga ng mahinahon at matapang na magpatuloy sa iyong daan, malaya mula sa pag-alala o pagdadalisay. Dapat ninyong makita
kung ano ang ginagamit ng Diyos upang makamit ang karamihan ng kanyang gawa. Ginagamit niya ang mga salita na kanyang sinasambit, dinadalisay ang tao at binabago ang mga pagkaintindi ng tao gamit ang maraming uri ng mga salita. Ang lahat ng mga paghihirap na inyong tiniis, ang lahat ng pagdadalisay na inyong naranasan, ang pakikitungo na inyong tinanggap sa kalooban ninyo, ang pagliliwanag na inyong naranasan, nakamit silang lahat gamit ang mga salita na sinambit ng Diyos. Dahil ano ba ang sinusunod ng tao sa Diyos? Dahil sa mga salita ng Diyos. Labis na mahiwaga ang mga salita ng Diyos at maaaring mahaplos ang puso ng tao. Ibunyag ang mga nasa kaloob-looban ng puso ng tao. Magawa niyang mabatid ang mga bagay na nangyari sa nakaraan at hayaan siyang makita ang hinaharap. Tinitiis ng mga tao ang paghihirap dahil sa mga salita ng Diyos at naging perpekto dahil sa mga salita ng Diyos. At doon lamang sinusunod ng tao ang Diyos. Ang dapat na gawin ng tao sa yugtong ito ay tanggapin ang mga salita ng Diyos at hindi alintana kung siya ay perpekto o pino. Ang mahalaga ay ang mga salita ng Diyos. Ito ay ang gawain ng Diyos at ito ay ang pananaw na dapat malaman ng tao ngayon.